Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo ng kasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayaning mag-isa ang istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. Ang lahat ng istoryang ito ay batay sa sarili kong karanasan. Bali, 2 istorya ito na pinag-isa ko na lang para sana isang pakinggan na lang. Mahirap din kasi mag-narrate tapos mag-edit. May trabaho rin ako kinabukasan. Ayun, para isang pagsaka na lang. Ang mga kwentong ito ay isa sa nakakapangilabot at hindi ko makakalimutang pangyayari na nagdaan sa aking buhay. Magpasa hanggang ngayon, ito ay nagdudulot pa din sa akin ng kakaiba pakiramdam. Pagtaas ng balahibo kapag naalala ko o nararamdaman ko ang presensya ng mga ito. Hindi ko na patatagalin pa. Magsisimula na ako. Taong 2002, Mandaluyong. Unang kwento, Anita. Ito yung mga panahon na bagsak ako. Iniwan ako ng naging girlfriend ko noon. Walang trabaho, tamad, humihingi ng pera sa mga magulang. Noong panahon yon, magaling ako mag-drawing sa kahumulma ng mukha ng mga babae nung bata-bata pa ako. Pero ngayon, marunong pa din naman ako magpinta, kaso hindi ko na ito natututukan dahil bukod kasi sa pamilyado kung may mga anak na ako, tampak din ako ng trabaho. Nagpinta ako noon ng mukha ng isang babae. Habang ginagawa ko siya, iniisip ko ito. Ini-imagine ko na ito yung klase ng mukha ng babaeng sana papangasawa ko. Maganda, mabungay na mga mata, makikipot at mabubulang mga labi, maliit na mukha, mahaba ang buhok na itim na itim. Lahat ng emosyon ko binuhos ko sa canvas. Hindi ako natutulog ng maaga matapos lang yung obra ko. Hindi din ako kontento pag hindi perpekto yung pagkakagawa ko. Hanggang natapos ko yung drawing, saka ko ito isinabit sa loob ng kwarto ko. Araw-araw ko itong tinititigan sa kinakausap. Ganun lang ako sa loob ng 2 taon, parang baliw na kinakausap yung obra na alam ko namang hindi makakapagsalita. Natigil lang yun nung pumasok ako sa panibagong pakikipagrelasyon. Inalis ko na yung drawing sa itinambak kasama ng mga luma kong gamit na hindi na kailangan sa loob ng cabinet. Hanggang isang araw, napansin ng kaibigan ng kapatid ko may third eye daw na may nakita siyang magandang babae sa kwarto ko. Nakatungo sa bintana. Malungkot ito na nakatitig sa akin habang kausap ko yung naging karelasyon ko noon sa labas. Tinanong pa ako nito kung may kasintahan daw ba akong iba bukod sa kasalukuyang karelasyon ko noon. Bakit daw iniiwan ko yun sa itaas? Nagtataka at nawiwirduhan sa inestar ng kaibigan ng kapatid ko. Sinagot ko pati na wala naman. Saka ako ito pinaliwala at kinausap yung ulit yung babaeng kasama ko. Pero sa pagkakataong yun, hindi na ako makapag-focus dahil sa narinig ko. Maya-maya pa, tinawag ako nitong pilit at kinausap ng babaeng yung sobrang ganda sa bintana ng kwarto ko. Pero
ayon dito, hindi daw solido yung figura ng babae sa bintana. Anya pa may mukhang may nahatak daw o may naisama daw ata akong multo. Pinagtatawanan ko pa ito pero kitang kita ko yung kaseryosohan sa mukha nito. Tahimik na ako sa tumingin ako sa bintana. Maya-maya pinalarawan ko sa kanya itsura. Nung inilarawan niya iyon, pamilyar sa akin yung babaeng sinasabi niya, kaya agad-agad ko itong dinala sa loob ng kwarto ko. Saka ko kinuha yung drawing. Ipinakita ko sa kanya. Nahihintatakutan at hindi ito makapaniwala sa canvas na ipinakita ko. Ang sabi pa nito, ayan! Ayan pre, ayan mismo yung nakita ko sa bintana mo. Hindi ako nakapagsalita, lalo nung sinabi niyang pagkatapos niyang hawakan yung picture, sobrang bigat ng emosyon ang nararamdaman niya. Halo-halong bigat, sakit, pagkagalak at pagdadalamhati. Nagtanong pa ito kung ano ang ginawa ko. Sinagot ko na lang siya na ewan ko, pero sa loob-loob ko totoong kinikilabutan na ako sa mga naririnig ko. Tapos maya-maya tinanong ko siya kung nakikita niya pa ba yung babae. Sabi niya hindi na daw, pero nararamdaman niya pa din ang presensya nito sa loob ng kwarto ko. Kinagabihan bago ako matulog, iniisip ko yung sinabi ng kaibigan ng kapatid ko. Hindi pa din ako naniniwala. Hindi kasi talaga ako noon mapagpapaniwalain sa mga ganyan, pero bago ako matulog, sinubukan ko kausapin yung picture. Isip-isip ko wala namang mawawala. Sabi ko pa nga na kung totoo siya, magpakita siya sa akin sa panaginip at mag-usap kaming dalawa. Hanggang sa nakatulog ako, siya yung iniisip ko. Paulit-ulit kong sinasabing magpakita siya. Hanggang sa makatulog ako. Doon, pinasok niya ang panaginip ko. Yung eksena sa kwarto kaming dalawa, titig na titig ako sa kanya. Kung ano yung painting ko, ayun na ayun ang itsura niya maliban sa kulay ng buhok nito. Ginto yung kulay niya sa panaginip ko. Sa panaginip ko din, parang sobrang tagal na naming magkakilala. Hindi ako naiilang. Masaya kaming dalawang nag-uusap habang magkayakap. Hanggang sa tinanong ko kung ano ang pangalan niya, ang sagot niya sa akin at magpahanggang ngayon, hindi ko pa din ito nakakalimutan. Anita. Ayun, hanggang sa magkapamilya ako, umalis sa bahay at tumira sa malayo. Paminsan-minsan nadadalaw ako sa amin. Sabi ng kaibigan ng kapatid ko, nakakausap niya si Anita. Nagtatanong-tanong daw sa kanya asan ako, kailan ako babalik. Sabi din ng mga kapatid ko, yung isang pamangkin kong babae, bali 6 na taon pa lang iyon noon. Nilagnat dahil may nakikita daw siyang babae maganda na kulay ginto ang buhok sa hagdan. Pinaakyat daw siya noon sa kasinabihang baka daw siya mahulog. Tapos sabi pa daw nito, bantayan niya daw yung kapatid niyang maliit, walang kasama at baka daw mapaano. Yung pamangkin kong yun, bali 12 years old na yun ngayon. Pag tinatanong ko nga, natatawa na lang ito, pero sabi nga nila, mabait daw si Anita. Pinapicturean ko sa kapatid ko yung drawing. Sorry, madumi na at matagal na rin kasi nakatapak sa baba. Nawala na din yung mga kulay nito. 16 na taon itong nakatambak sa bodega namin.
naihian ng daga na tapunan na din ng mga langis-langis. Nakakapagtaka din, hindi ko alam kung dahil basa o sa sobrang tagal na ng panahon na pura yung mukha nito. Pero bukod tangi yung katawan lang nito ang malinaw. Pero yung pakaramdam at presensya nito, alam kong nandun pa. Pangalawang istorya, ang babaeng itim. Kabaliktaran to ni Anita. Kung si Anita mabait, ibahin niyo to. Sobrang agresibo nito lalo sa mga taong pumapasyal at nakikitulog sa bahay. Hindi ko na patatagalin pa. Gumawa ako dati ng mukha ng babae. Hinulma ko sa clay saka ko ito pinatigas. Ang itsura niya mukhang mukha hanggang tenga, walang likod. Imagine niyo yung ulo niyo na hinati sa gitna. Wala yung tenga sa kabatok. Ni-imagine niyo ba? Tapos kumuha ako ng plywood. Pinunturahan ko yun ng puti saka ko ito pinagpuran at pinahiran ng pinulbos na uling. Saka ko ito pinuno ng tinunaw na glue stick. Tapos hinalo-halo ko siya paikot bago ko ipinatong yung mukha ng babae. Ang itsura nun parang babaeng nakalubog sa tubig na itim. Tapos bukod tanging mukha lang nito nakalabas para hindi malunod. Ginawa ko din ito nung depressed ako. Ikinabit ko ito sa itaas ng pintuan ng kwarto ko. Nakikita siya ng kaibigan ng kapatid ko pati ng ibang taong tumadalaw na nakikitulog sa bahay namin. Babaeng nakaitim sa hagdan na basa. Hindi ito nagsasalita. Nakatitig lang na masama habang nakaturo ang isang kami nito sa kanila. May mga pagkakataon pang kapag mag-isa ako sa bahay, nakakaramdam ako ng bigat sa paligid. Sa pagtatayuan ng mga balahibo ko sa batok. Noon, akala ko hanggang paramdam lang. Nagkamali ako. Dahil isang araw na minsan umalis silang lahat sa bahay, ako lang ang natira. Wala kasi akong kahilig-hilig sa mga galahan noon. Pag may mga family gatherings, mas pinipili ko magpaiwan sa bahay. Para sa akin kasi magpapagod lang yung mga ganong bagay. Saka ano naman ang gagawin ko doon, panahon na yon black sheep ang tingin sa akin ng pungangkan ng tatay ko. Ayun nga, killjoy na akong killjoy. Yun ako Alas 7:00 nasa baba lang ako nanonood ng TV. Nang may narinig ako na parang may nagpapaba taas sa hagdanan namin. Nadinig ko yung mabibigay at nayapak nito sa hagdan. Dahil nga kahoy lang yung hagdan namin noon. Yung una akala ko napasok kami ng magnanakaw. Kaya agad-agad kong kinuha yung baseball bat ng kapatid ko at dahan-dahan ako naglakad papunta sa hagdanan. Wala akong nakita pero narinig kong umantar yung high speed na makinang panahin ng tatay ko sa kwarto nila. Dahan-dahan akong umakyat. Wala akong katakot-takot ng mga araw na yon kasi yun nga bahay namin yun. Isa pa, tumanda na ako at lahat doon. Wala namang nananakit sa amin. Kahit pa may mga nararamdamin kaming kakaiba ng mga bata-bata pa kami. Matagal na din yun. Nga, nawala rin. Maliban lang nung gabing yun, dahan-dahan ko binuksan yung pinto ng kwarto ng mga magulang ko para silipin kung sino yung nakailam sa makina.
napako ako sa kinatatayuan ko nung nakita ko kung anong klaseng nilalang yung nakaharap malapit sa pinto. Nanlaki ang mga mata't nanginginig na parang sasabog na ang ulo ko sa eksenang nakikita ko. Nakatayo ito sa tapat ng mismong awang ng pintuan. Basang-basa ang mga damit nito at putlang-putla ang mga balat na akala mo ibinabad sa suka. Sobrang itim ang magkabilang mga mata nito. Malalim yun. Sobra din ang haba ng mga braso nito at inaanyayahan ako nitong pumasok. Ginagalaw niya ang mga dalawang braso niya papunta sa kanya na parang sinasabing, "Halika dito, lumapit ka." At sa gilid ng mga tenong ako bandang kaliwa, may naririnig akong tinig pabulong. Para itong humihinga pero rinig ko ito. Yung boses nito malinaw. Noong mga oras na yun, napapikit na lang ako. Pagdilat ko ng mga mata ko, wala na siya sa loob. Pero pag-ikot ko ng dahan-dahan para sana bumaba, halos masuka ako sa takot. Pakiramdam ko ang laki-laki na ng ulo ko dahil ng mga oras na yun, nakita ko siya sa harapan ko mismo. Matiim na nakatitig lang ito sa akin. Hindi na ito nagsasalita pero kitang-kita kong sobrang galit sa mukha nito. Maya-maya pa nagsalita ito. Ito parang hinatak yung kaluluwa ko sa sobrang takot. Nakakahiya man sabihin pero yun nga, nawalan ako ng malay. Nagising lang ako sa yugyog ng tatay ko. Ginising ako at pinapalipat sa kwarto para doon na tuluyang matulog. Akala nila nakaidlip ako. Hindi na ako nagpaliwanag pero tandang-tanda ko pa yung sinabi niya sa akin bago ako mawalan ng malay. "Sumama ka sa akin. Akin ka." Yung boses nito parang namamaos at umimoy dalawang boses ng isang lalaki at babae na nagsalita ng sabay. Minsan nagpapakita siya sa panaginip ko. Binabangungot ako. Naikwento ko ito noon sa nanay ko kaya ang ginawa ng nanay ko, agad-agad niya itong itinapon. Pagkatapos nun wala nang paramdam. Pero sobrang dami ang pumalit. Ikukwento ko ito sa susunod kaya sana abangan nyo. Mag-subscribe kayo, manood, pindutin ang notifications bell. Baka kasi sa inyo ito magparamdam. So ayun, dito napagtanto ko na hindi ka dapat nagpapadaig sa emosyon mo. Huwag mong hahayaan na talunin ka ng negatibong emosyon kasi pagka ganun kasi nagbibuild ka ng ng creature. Hindi mo alam, nakakapag-summon ka na pala ng nilalang na hindi natin nakikita. Hindi mo alam, nakakahalubilo mo na sila araw-araw. Hindi naman ako kagaya ng mga na-depress noon kasi siguro na-depress ako kasi iba yung nangyari sa akin no? Madrama kasi yung naging relationship status ko nung kabataan ko.
Sa isang babae lang naman yun. Um, pero hindi ako umabot sa punto na gusto ko nang pumatay. Parang ganun. Basta black, ganun. Mabigat yung loob ko. Galit ako. Pero ang ginawa kong um, parang naging motivated ako eh. Inayos ko yung buhay ko nun eh. Para isip-isip ko nun, kumbaga parang kapag na magkita kami sa susunod, hindi naman ako mukhang kawawa sa paningin nila, no? Parang gusto ko pagka nakita nila ako sa susunod, mas kumbaga parang mas okay ako na sa ganun. Ang hirap kasi, no? Hindi kasi ako romantikong tao eh. Basta yun, ganun lang. um, Tatapusin ko na, baka kung saan pa mapunta tong ano ko eh, baka maiyak pa kayo eh, kasalanan ko pa. Abangan ninyo ang mga susunod na istorya ko kasi hinding hindi ko kayo patutulugin.